Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong nakita kong post mismo galing kay Sasot Rogando. Medyo nakakabahala ang kanyang expose na naipost more than 19 hours ago at meron ng 2.1k shares. And guys, magandang gabi muna sa inyong lahat. So basically, no? 9 million pesos ang utang ng kongresistang ito na hanggang ngayon hindi na nagparamdam. Naggalit-galitan na lang kay Vice President Inday Sara para hindi singin. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino itong pinag-uusapan nila. Pero later on, pag-usapan natin to, no? Bait-baitan. Pag singilin na ng bayad, galit-galitan. Anong klaseng tao yun? Ayan, I was supposed to go there today. Kaya lang, yung BP ko hindi normal. So, nagpaalam ako sa aking nurse if I can go. Hindi po tayo pinayagan. At baka kung ano daw po mangyari sa atin. Anyway, later on pag-uusapan natin to. Punta tayo sa post ni Sas Rogando Sasot. So ayon kay Miss Sas, what Filipinos don't know is that before the birthday of Inday Sara, she experienced an assassination attempt by one of her security aides assigned by the Office of the President. Meron 442 comments dito. So one of which is etong Carlo David. Sabi niya, bigger question is why this was not disclosed to the public. I agree with the question. Diba? I have the same question, kumbaga. Sabi dito, sinagot siya ni Misa. Sabi niya, di ba pinalagan niya nga ang pagpapatanggal ng security niya and she state that there was a threat on her life. Okay. Now, ang question natin, ano kaya nangyari doon sa nagtangka sa buhay ni VP Sara? 'Di ba? Anong nangyari? Tingnan natin yung comment ng iba rito. Sabi ni Zoe Bailey, if not for Amy, hindi sana sila nagkasama. I mean, pumayag siya at ngayon ito ang gagawin sa kanya. Sabi naman ni Jamvay, that's why Attorney Lopez is much afraid. She knows what they can do. Does it even make sense? Now, mas naiintindihan natin kung bakit. 'Di ba? Kung bakit ganun na lang yung takot ni Attorney Lopez. Hindi sila parehong matapang gaya ni VP Sara. Kitang-kita naman natin kung gaano kamelo itong si Attorney Lopez. Iba ang tapang niya eh. Siguro kung nasa harap kayo ng korte, nasa harap kayo ng pusina and all. And kindly take note, no? Isa sa mga track record ni Attorney Laika Lopez, naging member po siya ng Anti-Graft and Corrupt. So she knows exactly, no? She knows exactly kung ang ginagawa mismo ni VP Sara ay may bahid ng korupsyon, siya ang unang-una sigurong makakalaban ni VP Sara. Galing po sa prominenteng pamilya. Hindi lang sila prominente because mayaman sila. Prominente sila because tuwid silang mga tao. Sabi ng June Miranda, Madam VP Duterte, you are covered and protected by the blood of Jesus Christ and our Lord and Savior. Yan. Thank you so much naman dito kay Mr. June Miranda. Sabi nung Amy Bautista, totoo pala yung sinasabi niya sa interview na may threat sa buhay niya. Tapos binawasan niya ang security, tapos binigay sa kanya ang mga hindi niya kilala at hindi from Davao or hindi from Davao.
Exactly. Mag-throwback tayo ng bahagya. Naalala nyo ba to? Nakalagay pa, remember this viral video. Play natin. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Yung viral video mo, yung sa lieg, bago lang kahapon, na hindi sila nagtagumpay sa paggulgol ng lieg mo daw din sa sugat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning nito? Anong meaning sinabi mo? Hindi sila nagtagumpay sa paggulgol sa lieg mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat nila sa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yan sinabi ko? Silang lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am. Tapos, nung nagsalita si VP Sara tungkol dito, galit na galit ang mga ulol na bangag supporters. Diba? Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. She is a queen. Meron din isang article galing kay Tio Moreno. Dun sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Tio Moreno, yan, feel free po sa pag-follow sa kanya. Nanapin ko lang yung article ni Tio rito. Meron siyang ginawang timeline. Para mas lalo nating maintindihan yung konteksto ng sinabi ni VP Sara, may sinulat si Tio Moreno rito. Ayon kay Tio, okay? Do you want to know the truth? Yan, editorial by Tio Moreno. Basahin lang natin guys, Doon sa mga mas gusto yung namnamin, yung nakasulat, go ahead, visit his Facebook page, Tio Moreno. Ayon kay Tio, as DepEd Secretary, VP Sara was under the President's power of supervision and control, which limited her actions. This is why for 2 years, VP Sara remained silent to follow the rules. Hanggat maaari, sinayawan niya ang administrasyon ni Bangag para hindi tayo magkaroon ng problema. Nakita naman natin yan. Sobre yung pakikisama na ginawa ni VP Sara sa kanila. Her resignation marks the end of President's power of supervision and control over her. So when VP Sara resigned as a Deputy Secretary, this administration knew it marked the beginning of her counterattack against the relentless demolition jobs targeting her. However, to restrict her movement further, PNP Chief Marbil removed her security detail. Recognized that the Vice Presidential Protection Division placed under the PNP PSG, Police Security and Protection Group by order of NAPOLCOM, was specifically established to ensure that the Vice President's security is independent of interference. This was intended not just for VP Sara, but for all the future Vice Presidents, as clearly stated in NAPOLCOM and PNP documents. After her security details was removed, it became easier for them to compromise her safety. Totoo nga naman, di ba? No-brainer. No-brainer. Hindi natin kailangan pag-usapan yan. Hindi natin kailangan pag-diskusyonan at walang argumento dyan. Diba? For example, details about VP Sara's travel were leaked, including the NAIA CCTV footage showing her departure for Germany on an emergency leave, emergency-related matter. This is very alarming because this is a national security issue. Never nag-react si Bongbong Marcos tungkol dyan. Diba? Anong ginawa ng presidente at Congress? Wala, deadma lang. Dalawa lang naman kasi yan. It's either binusalan nila ng pera ang bibig at ang mata or may panggigipit na ginagawa. Diba? When VP Sara was back
she was informed that the PNP operatives are casing her family. In the context of PNP casing refers to the act of conducting surveillance or reconnaissance on a person, property, or location. This involves gathering information covertly, often to assess vulnerabilities of patterns of behavior. Alam mo, anong reason kung bakit nila kailangan gawin to? Takot sila sa sarili nilang multo, baka si VP Sara, dahil nga hindi na sumayaw sa kanilang mga kagaguhan, yung counter-attack, baka sumambulat sa kanila, hindi na sila makaahon. Nakaranas na ang pamilya ni Bongbong Marcos ng people power. Nakaranas na rin si Bongbong Marcos na mapalayas sila. Hindi lang sa Malacanang, kundi sa bansa. 'Di ba? Baka mas short-lived yung pagpapagawa ni Lisa Tanas diyan sa bahay ng Pangulo within the compound. 'Di ba ginawa nga nilang resort? Ang daming presidenteng tumira diyan, pero sila lang nagkaroon ng kapal ng muka na i-renovate ang bahay na yan to their liking. 'Di ba? Bakit under surveillance ang mga anak ni VP Sara? Criminal ba sila? Why are they identifying the exact house VP Sara rin? Where her children also live? Bobombahin ba o kikidnapin yung mga anak niya? If not for the intervention of a well-meaning officials of the Homeowners Association, we don't know what could happen to VP Sara's kids and her family. Dito, dead mga Pilipino. Imagine mo, no? Nag-assign sila ng isang security aid mo para iyang taong yan ang tatambang sa'yo. Easy, di ba? Hindi lang yun. Pati pamilya mo dinadamay. Sa tingin nyo, bakit nila gustong gurgurin tong si VP Sara? Diba sa isang mafia, once you're in, you cannot go out. Bakit? Kasi marami ka nang alam sa operasyon eh. Iingatan nila na kumanta ka. Dahil pag kumanta ka, patay sila. Diba? Ahabulin sila ng taong bayan. Saan ba nakilala ang mga Marcos? All throughout my adult life, childhood hanggang adult life hanggang before tumakbo yan si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Ang nakatatak sa utak ng maraming Pilipino, mamamatay tao ang mga Marcos, magnanakaw ang mga Marcos, nilubog ng mga Marcos ang Pilipinas. 'Di ba? Yan ang tinatak ng mga dilawan. So mas lalo kong gustong paniwalaan na baka nga talagang may kinalaman ang mga Marcos sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Dahil may mga Marcos na possible meron ding kinalaman sa attempted assassination kay VP Sara. Ayon na rin sa post, ayon na rin sa sinasabi ni VP Sara. Balikan natin to editorial ni Tio. Sabi ni Tio, this is why there's a circulating information saying that VP Sara's family is allegedly the target of Operation Romanov. For those unfamiliar, Operation Romanov symbolically refers to a potential plot to overthrow, neutralize, or eliminate a powerful family or individual, drawing parallels to the tragic fate of the Romanov dynasty of Russia. Doon sa mga Disney baby, alam niyo po ba yung cartoon, yung animation na Anastasia? Ang kwento po ng Romanov dynasty of Russia, sila po yung huling monarchy. Ang ginawa po sa kanila, trinidor din po sila. Gaya na nangyayari sa mga Duterte.
Mga, what do you call that? You can actually search that. Romanov Tsar. Si Alexander. Alexander ba yung huli? Yes. Mga security aid din po nilang pumatay sa kanila. Diba? Sabi dito, this was the context of the question asked to VP Sara during her Zoom media conference. In light of the concurrent situation her family faces and the question's implication, VP Sara courageously responded. Yes, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, huwag kang tumigil na hanggat hindi mo mapatay sila. And he said yes. Like any mother, it is your right to prioritize the safety and security of your family. The silence of Bongbong Marcos and other administration officials regarding the recent political harassment and surveillance targeting VP Sara and her family speaks volume. Oo nga naman, ano. Bakit nga pala walang komento ang Malacanang sa mga ginagawa kay VP Sara? Magkokomento ka ba sa isang bagay na ikaw nagpagawa? Diba? The power of social media. Siguro kung nung panahon ni Marcos Sr., may social media na. Hindi nagkaroon ng martial law. Hindi tumagal ang kanilang paghahari. Matagal din silang mawawala. Baka hindi lang ganun katagal. Baka hindi sila umabot ng 1986. Diba? But because of the power ng social media, people are talking. People are talking. May mga taong mag-a-agree sa'yo. May mga taong mas maganda yung idea nila. May mga taong mas magaling ang observation nila. We can all agree with that and may at one point disagree with it. Diba? Oh. Sabi rito ni Tio, the real question is, who seeks to overthrow, neutralize, or eliminate the Duterte family? This put into the perspective of VP Sara's statement during the recent press conference that the truth that the media and Marcos admin is not talking about. There's a real threat to the Duterte family, yet what did VP Sara do? Stay silent. It's ironic because during the media interview about Operation Romano, VP Sara's response seems to make the Marcos administration cry for help, acting as if their family is entirely innocent. Alam mo, let's talk about Senator Amy Marcos. Unang-una, as I've always said, bilang isang senadora, para sa akin, number 1 si Senator Amy Marcos. Para sa akin, siya ay isa sa pinakamatalino dyan sa loob ng Senado. I like what she do. I admire yung talino niya. Matalino talaga si Senator Amy Marcos. Pero I'm extremely disappointed sa kanya. Dahil sa lahat ng pinagdadaanan ni VP Sara, wala tayong makitang stronghold sa kanya. Wala tayong makitang tapang. Not because kapatid niya ang presidente. Yung pagiging magkapatid niyo, iwan niyo sa bahay. Kung ang priority nyo, kung priority mo Sen Amy, pagiging kapatid, dyan sa bangag mong kapatid, then huwag ka nang tumakbo sa susunod na eleksyon. Maging private citizen ka na lang. Pero bilang isa kang senador, nakikita mo yung pang-aabusong dinadanas ni VP Sara at ng mga kasamahan niya sa OVP. How come you're not making any statement? Thank you.
Dahil binisita mo si Attorney Lopez kanina. Kanina or kagabi or kahapon. Maraming salamat at nagpapakita ka ng malasakit. At one point sa isang post ni Direk Daryl, naiintindihan ko yung sinasabi niya ron. Pero sana maintindihan din ni Direk Daryl na marami tayong kababayan ang nagkakaroon ng expectation. Kasi hindi naman malalagay dito sa posisyon na to si Inday Sara kung hindi rin dahil kay Amy Marcos. At ayon na rin kay Amy Marcos, kahit siya na lang ang nag-iisa, she will always stand by the Dutertes. Masyado pa bang maaga para husgahan natin si Senator Amy? Diba? Masyado pa bang maaga? Or sa lahat ng nangyayari kay VP Sara, pwede na nating sabihin na hindi na tumaaga. Masyado ka nang naantala, Senator Amy. If you cannot do anything or something sa ginagawa ng kapatid mo, ng pinsan mo, at ng hipag mo, taong bayan ang aakto. Pag ang taong bayan na akto, kaladkad ang entire Marcos clan. Either you save the name of the Marcoses or hayaan mo na mag-perish ang buong clan nyo. Dahil ang taong bayan po hindi na natutuwa eh. Mga bayad na lang at tanga ang naniniwala sa kapatid mo. 'Di ba? There's even a statement coming from Katunying. Garapalan na ang korupsyon sa administrasyon ng kapatid mo. Walang unity team kundi dahil sa isang Amy Marcos. Walang Bongbong Marcos na nakaupo ngayon kung hindi dahil sa isang Amy Marcos na lumapit sa isang Sara Duterte. I feel bad for you, Senator Amy Marcos. Kasi kailangan mong maipit sa ganitong sitwasyon. But you have to be accountable and responsible sa lahat ng dinadanas ni VP Sara ngayon sa kamay ng hipag mo, ng pinsan mo, at ng kapatid mo. Wala ka man kinalaman dito pero meron kang say dito. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng konteksto, no. I don't know if you're familiar with Warren Buffett, no. Isa sa pinakamayaman na negosyante sa buong mundo. Sabi ni, ito yung isa sa mga management style ni Warren Buffett. What he normally do, pag meron job opening sa isang company niya, mas nag-hire siya ng tao based on referral. Bakit? Because whoever refer that person at hindi siya nag-perform ng maayos, the person who refer that person na hindi nag-perform ng maayos is responsible and accountable doon sa ni-refer niya. Same logic applies to Senator Amy Marcos. Dahil sa mga kagustuhan nyo, dahil sa mga plano nyo, kinaladkad mo si VP Sara sa isang impyerno. Kailangan ba namin magmakaawa? Gumalaw ka naman. Ipakita mo sa amin na totoo kang kaibigan ng mga Duterte? After all this, na may pagbabanta na pala sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya? Hindi ka ba nahahabag dyan, Senator Amy Marcos? May mga kaibigan din ako.
Pamilya kong tinuturing. Never kong ilalagay sa alanganin ng mga kaibigan ko. Never. I think kahit sino naman, di ba? Kung tunay kang kaibigan, never mong ilalagay sa alanganin ang kaibigan mo. Kaya nga ako guys, ugali ko, yung mga pinsan kong lalaki dati, ng mga binata pa yung mga yan. Sasabi yan sa akin, wala pa naman ako ng girlfriend sa mga kaibigan mo. Sabi ko, hindi, ayoko. It's not because ayoko silang ireto o ayoko silang ipakilala. Dahil kaya kong kalimutan ng isang pinsan o ang isang kaibigan kung ang pinsan ko niloko ang kaibigan ko o ang kaibigan ko niloko ang pinsan ko. Sisisihin ko rin yung sarili ko pag nakikita kong nasasaktan either yung kaibigan ko o yung pinsan ko dahil ako ang rason kung bakit sila nagkakilala. Wala man akong kinalaman sa pagiging magjowa nila, pero dahil sa akin, kaya sila nagkakilala. Diba? Ganun lang yung kasimple. So ngayon, kung kayo tatanungin ko, tama lang ba na nagsabi ng ganun si VP Sara knowing that meron na palang background, meron na palang history, may track record pala yung kanyang mga sinasabi? Diba?